At para sa ating mga balita, Pakistan, mahahati na daw sa dalawang bansa, at US, meron daw masamang plano sa bansang India at China. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Habang abala ang Pakistan sa pagpepresenta ng kanilang sarili sa Western media bilang biktima sa gitna ng hidwaan sa India, isang malaking bagyo pa ang tila namumuo sa loob mismo ng kanilang bansa. Nananawagan ngayon ng kalayaan ang pinakamayaman at pinakamalaking lalawigan sa Pakistan, ang Balochistan. Sa katunayan, trending ngayon sa social media ang mga salitang Republic of Balochistan. Yan ay matapos ideklara ng leader ng rebellion doon ang kanilang kalayaan mula sa gobyerno ng Pakistan. Ang nasabing rebellion ay pinamumunuan ni Mirar Baloch, isang kilalang manunulat at matagal ng tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga taga-Balochistan. Sa kanyang social media account na X, nanawagan ang nasabing leader sa bansang India na kilalanin ang kalayaan ng Balochistan at humiling pa na magbukas ng embahada ng Balochistan sa New Delhi na kabisera ng India. Sa kanyang post, sinabi ni Baloch, ilalabas na ang isang mahalagang anunsyo sa mga susunod na araw habang papalapit ang tuluyang pagbagsak ng teroristang estado ng Pakistan. Idineklara na namin ang aming kalayaan. At kami magalang na nananawagan sa India na pahintulutan ang pagtatatag ng isang opisyal na tanggapan at embahada ng Balochistan sa Delhi. Matatandaan na noong May 9, winasak ng Indian military ang mga drones at iba pang mga armas na pinakawalan ng Pakistan sa border. Pero kasabay din ito, kumalat sa mga online platform ang mga imahe ng watawat ng Balochistan, ang posibleng mapa nito kapag naging malaya na at ang mga mensahe ng pagsuporta sa nasabing panawagan. Lalo ring pinatindi ng mga taga-Balochistan ang kanilang pag-aalsa laban sa gobyerno ng Pakistan at hindi na ito umano limitado sa mga kilos protesta lamang sa mga kalsada. Noong isang gabi, inako ng Baloch Liberation Army or BLA ang 71 magkakaugnay na pag-atake sa 51 lokasyon sa Pakistan, kabilang ang mga kampo militar, intelligence office, lokal na mga istasyon ng pulis, mga convoy ng mineral transportation at mga pangunahing lansangan sa bansa. Ang mga karahasang ito ay tinawag ng mga Baloch na isang operasyon. Sinabi din nila na magkakaroon na ng mga bagong order sa rehiyon ng Timog Asya na hindi na maiiwasan. Binanggit din ng BLA ang mga kabiguan ng Pakistani Army, ang tumitinding isolation ng Pakistan sa mundo at ang patuloy na paggamit ng Pakistan ng mga terrorist attack na may kinalaman sa relihiyon. Tinanggihan na rin ng BLA ang alok ng gobyerno ng Pakistan na magkaroon ng dialogo kung saan sinabi ng BLA na taktika lamang ito at panlilinlang ng Pakistan. Nanawagan ang Balochistan Liberation Army sa India at sa iba pang mga regional powers na wag nang i-entertain pa ang mga panawagan ng kunwa-kunwaring kapayapaan na sinasabi ng Pakistan. Ang lalawigan ng Balochistan ay hindi lamang isang basta-bastang rehiyon. Ito ang pinakamalaki at pinakamayamang lalawigan ng Pakistan pagdating sa likas na yaman. Pero sa kabila ng taglay nitong kayamanan, nananatili itong isa sa pinakamahirap na rehiyon sa buong Pakistan. Bagsak ang ekonomiya at walang boses sa politika ang mga lider dito. Ang Balochistan ay dating bahagi ng maharlikang estado ng Kalat, pero sinakop ito ng Pakistan noong 1948 kasabay ng isang kontrobersyal na pangyayari noong mga panahong yun. Mula noon, binalot na ang Balochistan ng mga kwento ng pag-aaklas, panunupil at discontentment ng mga nakatira dito. Matatagpuan din ang Balochistan sa strategic port ng Gwadar, isang mahalagang bahagi ng China-Pakistan Economic Corridor. Ang pantalan ng Gwadar ay naging pangunahing dahilan ng maraming tensyon sa lugar.
Inaakusahan kasi ng mga taga-Balochistan ang pamahalaan ng Pakistan ng sapilitang pagpapalaya sa mga residente doon, pagkasira ng kalikasan at hindi pagbabayad ng tamang kompensasyon. Maging ang mga Tsino ay naging target din daw ng mga Baloch insurgents na lalo pang nagpapalala sa problemang pansiguridad ng Pakistan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tila naging bingi pa rin ang Pakistan sa hinaing ng mga taga-Balochistan. Ang ipinaglalaban ng mga taga-Balochistan ay hindi lamang isang usaping pampolitika. Malalim daw at personal ang layunin ng kanilang pakikipagbaka. Naging tila pangkaraniwan na sa Balochistan ang mga pagdukot sa ilang mga personalidad, extrajudicial killings at mga military raids. Isang halimbawa nito ay ang sinabi ni Pakistan Army Chief General Munir tungkol sa pag-aalsa ng mga taga-Balochistan. Ipinahiwatig ng general na uulitin daw ng Pakistan ang isang military strategy nito na naging dahilan ng matinding kaguluhan at krisis noon sa Bangladesh noong 1971. Nagdulot naman ng matinding pangamba sa mga taga-Balochistan ang sinabi ng general. Dagdag pa rito, lumikha rin ng matinding ingay ang pagkakapaslang sa isang prominenteng Balochistan leader na si Tariq Baloch na di umano'y biktima ng tinatawag na kill and dump policy ng Pakistan. Ang kanyang pagkamatay ay lalo pang nagpatindi ng pagnanais ng mga taga-Balochistan na kumalas na sa Pakistan. Hinihiling ngayon ng mga taga-Balochistan ang buong suporta at pagkilala ng bansang India sa kanilang kalayaan. Laganap na rin online ang panawagan na magkaroon ng pagkakaisa, kasabay ng pagpuri sa mga demokratikong prinsipyo ng India, kabaligtaran ng umano'y panunupil sa kalayaan na ginagawa ng Pakistan. Bagaman nagdeklara na ng kanilang kalayaan ang mga taga-Balochistan, inaasahan na hindi pa rin ito maisasapinal ang kanilang inaangking teritoryo. Pero posible daw na maging isang malaking hamon ito sa Pakistan at magpalala sa nagaganap na debate hinggil sa kanilang autonomiya. Hindi na rin anya pwedeng baliwalain ng international community ang nangyayari sa Balochistan, lalo't nasa Pakistan ang atensyon ng lahat. Sa isang interview, nanawagan sa United Nations at European Union ang isang activist leader ng Balochistan na tumulong at ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kababayan. Ang usapin ng kalayaan ng Balochistan ay isang napakaseryosong bagay dahil nagsimula pa ang kilusang ito nang sakupin kami noong 1948. 10,000 katao na ang pinatay, mga biktima ng extrajudicial killings, pagkakakulong, at matitinding torture. Matindi ang pagdurusang naranasan ng Baloch Nation sa kamay ng Pakistan sa Punjabi at sa kanilang mukbong sandatahan. Kami ay nananawagan sa mga regional powers, maging sa India, sa pakikipagtulungan at pagsang-ayon ng Estados Unidos na isang major player sa world politics. Sa kasalukuyan, si Donald Trump ay nasa mga bansa sa Golpo. At malinaw na may papel ang mga bansang kasapi ng OIC o Organization of Islamic Cooperation at mga Gulf nations upang suportahan ang pagsagip sa Balochistan. Naniniwala kami na ngayon ang tamang panahon para itulak ang adikain ito. Ang panawagan para sa isang UN peacekeeping mission ay isang makatarungan at lehitimong hiling ng mga taga-Balochistan. Sa umpisa pa lamang ay alam na ng mga general sa Pakistan na kolonya lamang ang tingin sa amin, pinagsasamantalahan at nilulupig hindi lamang ang aming mga tao kundi pati ang aming likas na yaman, maging ito man ay mineral, gas, langis, ginto, o tanso, lahat ng pwede nilang pagsamantalahan. Sa iba pang mga balita, US may masamang plano daw sa India at China. Isang malaking pasabog ang sinabi kahapon ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov tungkol sa plano ng mga Western powers tungkol sa dalawang malalakas na bansa sa Asia, ang China at ang India. Ayon kay Lavrov, plano daw ng mga bansa sa kanluran na gumawa ng issue sa pagitan ng dalawang bansa at pag-awayin ito. Pansinin ninyo ang mga kasalukuyang kaganapan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Tinatawag na ito ngayon ng mga bansa sa kanluran bilang Indo-Pacific para malinaw na ipakita ang kanilang mga polisiyang anti-China. Layunin din nilang paglayuin ang dalawang mahalagang magkaibigan at magkapitbahay na bansa, ang India at China. Ito ay bahagi ng isang strategy na sinabi na noon ni Pangulong Vladimir Putin, divide and conquer, o pag-away-awayin para mas mapadali ang pananakop.
Bukod dito ay nagbabala rin si Lavrov na sinusubukan ng mga Western countries na pahinain ang papel ng ASEAN sa mga usaping may kinalaman sa kanilang rehiyon. Sinabi pa ni Lavrov, tulad ng ginagawa nila sa ibang panig ng mundo, nais din ng mga Western powers na pangunahan ang rehiyong ito. Pinipilit nilang pahinain ang sentral na papel ng ASEAN, isang balangkas na nanilbihan ng maayos sa lahat ng miyembro nito sa loob ng maraming dekada. Ipinaliwanag din ni Lavrov na matagal nang nagsisilbi ang ASEAN bilang plataporma para sa politika, depensa at kooperasyong militar sa pagitan ng mga kasaping bansa at mga kaalyado nito sa labas ng rehiyon. Ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nation ay isang regional organization na binubuo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya. Kabilang dito ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos at Vietnam. Layunin ng grupo na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at pang-seguridad sa rehiyon. Binatikos ni Lavrov ang kanluran sa pagsira sa prinsipyo ng pagkakaisa na pinanghahawakan ng ASEAN. Ganon din ang pagsusulong ng mga Western countries ng mga alyansa na nagpapahiwalay sa mga miyembro sa rehiyon. Ayon pa sa kanya, isinasantabi daw ng kanluran ang layunin ng ASEAN na humanap ng mga bagay na pagkakasunduan at pagkakaisahan ng mga kasapi. Bukod dito, nanawagan din si Lavrov na magkaroon ng tinatawag na Pan-Continental Mechanism para sa seguridad ng buong Eurasia. Ang Eurasia ay tahanan ng maraming sibilisasyon na nananatiling buo hanggang ngayon at may sariling pagkakakilanlan. Pero ito rin ang kontinenteng bukod tanging walang mekanismo para sa kanyang seguridad. Sinabi pa niya na habang may African Union sa Africa at CELAC or Community of Latin American and Caribbean States sa rehiyon ng Latin America at Caribbean, wala daw katumbas na organisasyon para naman sana sa mga taga-Eurasia. Dahil dito, nananawagan si Lavrov na magkasundo ang mga malalakas na bansa at mga grupo na magkaisa ng interes para sa nasabing kontinente. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.